Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang po ba ito, libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection, maingat ka ba sa pangalan mo? Hindi mo ba ito pinababayaan na masira o madungisan man lang? O wala kang pakialam na kahit na ano ang sabihin ng tao, basta ang gusto mo, kahit mali o nasisira ang pangalan mo, ay ginagawa mo. Ang sabi sa mga Kawikaan, chapter 22 verse 1, ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa malaking kayamanan. At mabuti kaysa pilak at ginto ang magandang kalooban. So yun guys, napakalinaw no, na kailangan daw yung malinis ang ating pangalan. Dahil nga naman ito ang dala-dala natin at sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay. May mga tao kasi, unang tao, di ba, na mayaman nga, di ba, makapangyarihan, mga negosyante, mga kilalang tao, pero sobra naman sa ganid, malupit sa tao, di ba, walang humility, sakim sa mga negosyo, sa pera, at walang iniisip kundi ang kanilang personal na interest. Na kahit na madungi siya ng pangalan nila, siyempre sasabihin ng tao, eh yan, mayaman nga yan, pero malupit yan sa tao. Di ba? Mahal niya yung kayamanan niya kaysa sa tao kasi nga, kung ituring niya yung mga tao, eh talagang minamaltrato niya. Kumbaga, maliit lang ang tingin, tapos ginagawa niya kung anong gusto niya. Dahil nga mayaman siya at makapangyarihan. Pero hindi lahat guys ng mga mayaman, di ba? Na gano'n. May mga iba lang na mayaman. Meron namang simpleng tao lang. Di ba? Simpleng tao lang pero honest, di ba? May integrity. Talagang pag sinabi mo yung pangalan, eh, tumitingil yung mga lipunan, especially yung mga nakakalam sa kanila, di ba? So, kumbaga, darating yung araw, yung iiwan nating legacy dito sa mundong ito, dapat yung nasa kabutihan ka. Kilala kang matulungin, di ba? Kilala kang generous, makatao, at marespeto at ginagalang ng lipunan. Mas maganda na daw yung ganung kalagayan mo, kahit simpleng tao ka lang, kahit hindi ka mayaman, di ba? So, kung masira kasi ang pangalan natin, guys, di ba? Halimbawa, dumating yung panahon na nagkamali ka sa desisyon mo at nasira ang pangalan mo. Siyempre, di ba, dala-dala mo yan. Ang apelido mo na yan, hanggang sa mga kaapu-apuan mo, yung nagawa mong hindi maganda. Lalo na, kung pinag-uusapan na yan sa lipunan mismo, yung nakagawa ka ng krimen, nasangkot ka sa illegal, di ba? Yun yung mga bagay na talagang buong pamilya mo ay apektado. Kung gano'n ang nangyari sa'yo guys, siyempre, temporary, mag-stop ka muna. Mag-pause ka muna na kailangan pag-isipin mo mabuti. Dahil tayo mga Kristiyano guys, ay dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus bilang Kristiyano. Diba? Noong unang panahon, pag sinabi mong Kristiyano, sumasalamin kagad ang ating Panginoong Hesus. So, ang ating Panginoong Hesus, alam naman natin, nung namuhay siya dito sa mundo, di ba, ay pawang pagtutulong ang ginawa niya, di ba? Tinama niya yung mga mali, lalo na yung mga leader ng simbahan nung panahon na yun, di ba? Nagpakita siya ng humility. Pinagaling niya yung mga may sakit, di ba? Binuhay niya yung mga patay. At talaga namang wala siyang ginawang masama. So tayo kasi bilang tao, siyempre, hindi naman natin masasabing perfect tayo, guys, di ba? Pero siyempre, hindi rin naman yung dahilan na tao tayo ay gumawa ka ng masama. So, napaka-importante po na ang pangalan natin ay maingat tayo kasi yan ang pinaka-image natin bawat Pilipino, di ba? O bawat tao dito sa mundo na dala-dala ang mga pangalan, di ba? Alam na alam mo pag ang tao ay mabuti, kahit sa buong mundo, yung mga kilalang tao, di ba? Pag may namatay sila, yung mga kilalang tao, inaalayan ng bulaklak kahit saan. Kagaya ni guys,
Kung naalala niyo itong si Princess Diana ng England, di ba? Dahil nagpakita siya ng kabutihan, matulungin siya kahit mayaman siya, di ba? Humble siya. Kaya talaga namang minahal siya ng mga tao dito sa mundo. Kaya namatay siya, di ba? Ang daming bulaklak na inalay sa kanya. At ganoon din sa simbahang Katoliko, di ba? Itong si John Paul II, ang dami rin taong napamahal sa kanya. Nag-alay din ng bulaklak dahil nakita natin kung paano siya magpakatao. Yung mga tinuturo ng ating Panginoong Hesus, kung paano niya sinabuhay ang kanyang pamumuhay nung siya ay nandito pa sa lupa. So, marami pa guys, marami pa ganyan. At meron din naman mga kilalang tao na sinasabi na naging masama siya dahil sa ginawa niya, di ba? At kinamumuhihan siya. So, marami po yung ganyan. Pero tayo mga simpleng tao lang, mas maganda na yung inaalagaan po natin ang ating pangalan. Hindi tayo mas nadudungisan, hindi tayo nasasangkot sa anumang kaguluhan o illegal. Kaya, yan po ang lagi natin ilagay sa ating isipan. Na sana, di ba, at idalangin natin na sana ay yan ang ating magawa na sumasalamin tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, sa pinansyal, at sa kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus ay tsak yun, pagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord, tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin, Lord, at alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong lulobin. Yakapin niyo po ng mahigpit ang kapatid namin ito para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa mga pamilyang nagkakagulo, nagkakasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa mga pride na napakataas, Lord. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad sa bawat isa sa kanilang pamilya. At pagbigkis-bikisin niyo po muli sila. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambilis ng 1 kilo lang ng bigas at ng ulam. Problema pa, Lord, kung paano ba ito mahiraraos ang kanilang maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.